Posible raw na magsimula na sa Nobyembre ang gagawing konsultasyon para sa bubuing Code of Conduct sa South China Sea. Magsisilbi raw itong gabay sa negosasyon ng iba't ibang bansa kaugnay ng tamang pagkilos sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Makibalita tayo kay Jamsi Sante. Sa malawak na talakayan ng foreign ministers ng ASEAN ukol sa South China Sea, binigyang pansin daw nila ang ikinababahala ng ilang ministro na land reclamation at aktibidad sa lugar. Ayon sa joint communique ng ASEAN Foreign Ministers meeting na inilabas kagabi, ang mga aktibidad na ito ay sumisira sa tiwala at kumpiyansa, nagpapatindi ng tensyon at nagpapahina sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Hindi direktang tinukoy ng communique ang China, pero matatandaang napabalita nitong mga nakaraang buwan ang pagpapatayo ng China ng military facilities sa ilang pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Sa communique, idiniin daw ng ASEAN foreign ministers ang kahalagahan ng non-militarization at pagpigil sa sarili ng claimants at iba pang estado mula sa pagsagawa ng mga aktibidad na maaaring magpaangat ng tensyon sa South China Sea. Sabi ng ASEAN foreign ministers, dapat nilang palakasin pa ang tiwala at kumpiyansa sa pagitan ng iba't ibang bansa. Inilabas ang joint communique ilang oras matapos magkasundo ang ASEAN at China sa framework para sa bubuing Code of Conduct sa South China Sea. Ito ang magsisilbing gabay sa negosasyon ng mga naturang bansa ukol sa wastong pagkilos sa South China Sea kung saan mayroong pinag-aagawang teritoryo ang China, Pilipinas, Vietnam at iba pang ASEAN member states. The atmosphere of this year is different from the past. China and ASEAN countries have been working together for the past year, and we fully recognize that thanks to our concerted efforts, the current situation in the South China Sea is showing positive momentum. ASEAN and China will continue to cooperate on such practical maritime cooperation efforts, including management and prevention of conflicts among parties through confidence-building measures, as well as to prevent miscalculations on the ground. Kung walang magiging balakid, masisimulan sa Nobyembre ang konsultasyon para sa Code of Conduct. Nang tanungin kung nangako ba ang China na hindi magtatayo ng karagdagang pasilidad sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea, sabi ng DFA, I cannot go into the details of what was discussed at the ASEAN-China PMC, but whatever was discussed would be reflected in the chairman's statement. Ang Japan, nababahala din daw sa pagpapatayo ng malalaking pasilidad sa South China Sea. Sa isang press conference, sinabi ni Japanese Foreign Ministry Deputy Press Secretary Toshihide Ando na umaasa ang Japan na makakabuo ang ASEAN at China ng legally binding at epektibong Code of Conduct sa South China Sea. Jamsi Sante, GMA News.